Huwebes, January 7. So, sa tinuod lang, di pa man kayo ko okay. Di pa ako makatrabaho ka ng trabaho nga kuan kasi, ano ba, parang, madali po ako mapagod. Siguro dahil sa sobrang dehydrated ko nung last. Tapos, sinabi nila sa akin na bibili daw ako ng vitamins para madali makarecover. Wala akong pambili. Kaya ayun. Hindi ako bumili. Kahapon nga, sana check up ko. Mag-urinalysis ulit. Tingnan ng doktor kung mayroon pa bang naiwang bakterya. Pero hindi po ako nakapunta. At ngayon din, hindi din ako nakapunta. At ngayon ba, hirap ako matulog gabi. Kahit umaga, kahit anong oras mahirap akong matulog. Gustuhin kong matulog pero yung utak ko, parang gising lang. So yan. Awa din ako kay Lolo Rick. Laking pasalamat ko talaga sa mga kapitbahay dito kasi sila ang sumasalo ng kay Lolo Rick. Pinapakain nila. Kahit minsan hindi okay ang ugali. Kagabi nga, kami ni Lolo Rick, nagkainitan. Kasi pinapakain na namin siya. 6 o'clock. Galit, ayaw nang kumain. Tapos, namasada pa si Chris para may pagkain kami, bigas. So, dumating si Chris 6 o'clock na. May ulam naman kami, hindi ko naluto kasi walang panggatong. Yung butane kasi dinala ni Chris, bibili daw siya ng butane. So, hinihintay ko yun. So, 6 o'clock na kaming nakaluto. Galit na galit ba naman yung si Lolo Rick? Tapos, ayun, hindi kumain. Tapos, hindi siya kumain. Kahit anong sabi namin kain, ayaw talaga. Kahit kapitbahay namin, inano na siya. At tapos, kagabi, natumba sa kwarto niya. So, yan, nagpatulong. Gutom no siya. So, dinala ulit ni Dudong yung pagkain sa kanya. Sabi pa ni Dudong, huwag ka nang mag-arte-arte. Paghatiran ka ng pagkain, kakain ka. Pati kapitbahay talaga namin, sinasabihan siya na huwag ka nang mag-arte-arte. Pag may pagkain nga ibibigay sa'yo, kakain ka kasi ang mga tao naghahanap pa yan ng pagkain. Kasi hindi man tayo yung maraming pera na kung bibili agad, andyan agad. Hindi man tayo ganyan, sabi. So, ayun. Siguro hindi ko alam sa na ba sa matanda na ba siya? Kasi magalitin naman yan talaga siya dati pa. Dati kasi hindi namin yan pinapatulan kasi yun bang binabato nga niya ng bahay ang biyanan dati nung okay pa siya. So, matapang talaga siya masyado noon kaya hindi namin yan pinapansin. Magalit siya dyan. Ngayon kasi, kailangan na niyan tulong. Kaya, kailangan na din niya makisama sana. Pero hindi. Chika ako, guys. Ano po ang panahon, guys? Makulimlim. Oops. Hi, guys. Ayan. Tatapos walang kumain ng tanghalian. At kahapon hindi naman ako na yun bang nangingitim ang paningin pag tumayo. Kahapon okay naman. Ngayon mangingitim na naman ang paningin ko pag tumayo. Naligo po ako. Nagpakulo si Chris ng tubig. Sabi ni Chris, maligo daw ako. Sandali lang, huwag daw ako magtagal. Para maging fresh daw yung aking katawan. Okay.
Hindi pa rin ako yung kayang magbuhat ng mabibigat, kayang magtrabaho ng matagal na katayo. Hindi pa din ako. Sobrang thankful pa din ako sa mga taong tumulong sa akin kahit hindi ko kaano-ano. Sobrang thank you talaga. Lalo na talaga kay ma'am. Ma'am from USA. As in talaga, pag-message ko sa kanya, nag-ano din talaga siya. Sobrang iyak ko yung time na yun na nagpadala ka, ma'am, na sobrang iyak ko talaga. Kasi wala na ako ng pag-asa kasi kahit saan-saan lang kami lumalapit, kahit saan-saan lumalapit si Chris. Ako sa mismong kadugo ko, lumalapit po ako. Sabihin ko lang ito sa totoo, yung mga nilapitan kong mga ko, may pera yun. May pera po. Pero pinipili po nilang hindi ako wala daw. Basta hindi ko na lang i-detalye, pero thankful ako sa Panginoon na nakilala ko po kayo lahat sa YouTube ko. Kahit hindi ko kaano-ano, thankful po ako talaga sa Panginoon. Hindi ko makailan na medyo may lungkot akong nadarama dahil sa nangyari. Na sa yun bang sitwasyon na gano'n na yun bang sitwasyon na gano'n na buhay ang nakasalalay pero wala hindi, kaya thankful pa rin ako sa Panginoon. Sobrang pasalamat ko sa Kanya. At nagdadasal ko hanggang ngayon na sana nagagaling na talaga ako ng totoo. Na yung mga recover na. Pero kasi hindi pa ngayon eh. Minsan pag ako nahihilo, natatakot po ako. Nagpapanik po ako pag nahihilo ako. Takot po ako talaga. So, ayun lang. Aking paligid. Sobrang init. Pero, mainit siya, sobrang mainit. Pero yung hangin, may hangin ba? Malakas konti yung hangin. Kaya kahit ang init ng panahon, malamig pa din kasi dahil sa hangin. So, yung mga paligid puno, ayun. Alam nyo, si Chris, mamasada yan siya hapon na. Kasi pag umaga hanggang ngayong tanghali, inaalagaan talaga niya ako. Siya ng pagkain. Mamaya-maya mamasada na yan. Yun. Tapos si Dodong dadating din yun. Si Dodong na naman ang magsasaing, maghakot ng tubig. Kasi hindi ko pa talaga kayang tumulong ng mabibigat. Yung simpleng pagluto, kaya ko yun. So, ayun. Mas lalo kasing kaming hirap kasi si Chris dapat mamamasada para may pagkain kami, may budget kami. Ang pamamasada niya ay limited ang oras. Kaya medyo hirap kami sa pang-araw-araw na gastusin. Baon ng anak, baon pagkain. So, ayun. So, yun lang po. Thank you for watching.